Sige. Lang yan. Strong Igorot at work! Hindi ko makuha maghilamos at magsuklay. I don't even have time to brush my teeth. You are not Marcos Scammer! I miss you! I love you too! Hindi pa nasiset up. Ngayon pa. Maliban sa kasalanan na walang kapatawaran, ang pamumusong sa banal na espiritu ay hindi mapapatawad na kasalanan. Walang hanggan. Hold up to! Bye-bye! Bye-bye! Nagagat ako. Bubunutin ko lahat ng balahibo sa ilong niyan, ipangunguya ko sa kanya. Ano yayabang mo? Wala! Walang ambag sa lipunan yan! Talo ko la sa ulo mo, kalbo tong plaka ko. Tuling-tuli ka. Isa kang tunay na lalaki. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Magkakawasap na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin na matutunghayan the biggest kuya of them all mga kahombre ko. Ang kuyang kamukhang kamukha para kung pinagbiyak na inidoro lang sila pero hindi daw niya ito kilala. Wag mong pakialaman ng buhay ko, Kingnam! The biggest superhero sa balat ng social media, mga kahombre ko, ang taong nagpahuli daw kay Savi. Tinawagan ho tayo ng isa nating kaibigan na pulis noon, na nilapitan, sabi niya, Sir Francis, ito na, nahuli na siya. O tayo na, ang tagal mo na yung tinigilan, di ba? Ngayon nahuli. Ibig sabihin nun, may nagkaso dyan. Ibig sabihin, umandar yung kaso. Hindi naman porke nahuli yan, dahil sa advertisement mo, nahuli yan. Kasi nagkaroon siya ng tunay na warrant of arrest at hindi yun yung pinapakita mo noon na warrant. No, bago yun, galing sa bagong mga reklamong tinamo niya. Yon ang aabangan mo, Norman. Kasi, ay mo, di ba? May mga gumagalaw na rin sa likod na ganyan. Alam mo naman, tulad nga ng sabi mo, ang buhay, parang gulong lang yan. Pero lagi niyong tatandaan, ang buhay, parang gumugulong. Ika nga minsan nasa ilalim, minsan nasa ibabaw, minsan sobrang taas, minsan sobrang baba. Kaso, ang problema, naka-cheat code yung gulong sa'yo. Lagi-lagi kang nasa ilalim. The biggest taong akala mo'y napakalinis talaga. Bro, grabe ho talagang magsalita ito. Talagang kikilabutan ang bulbul mo dito, mga kahombre ko. Dahil po yan dun sa bell, kaya ang Diyos po ay matalinhaga kung paano siya tumulong sa tao. Kalaban niya, fake lawyer na maraming nabudol. Tama? Isa na rin mo ako doon, ha, mga kahombre ko, kami, na nabudol ng tao na yan. Siya naman, si Norma naman, mga kahombre ko, ay peking doktor. Doctorate of Philosophy, PhD. Ang alay ko sa inyo ay ang aking pagtatapos. Pagtatapos ko po sa Cambridge Training College of London. Ako po ay nakakahiya naman po, ay doctorate lang naman po sa Humanities and Philosophy. At di umano, marami din nabudol daw. Hindi kami titigil dito sa Napolco, hindi kami titigil dito sa PNP na mahuli ka. Kasi marami ka ng pinag-wish ng tao. Pati mga OFW, pinag-wish ng pinungo mga pera nila. At out on bail ho sa kasong human trafficking at mga kaso rin estafa. Kahombre ko, o swindling, meron siyang ganon sa ngayon, di ba? At marami ho siyang kinakaharap na mga cyber libel, na mga unjust vexation. Napakalinis ho ni Norman! Grabe si Norman! Palakpakan sa ilong! Ang putang
inang yan! San Pablo eh! Hinahanap niyo ba ako sa Facebook? Eto na ang bagong Facebook ko, mga kahombre ko. Follow niyo ako. At dito, mga kahombre ko, talagang i-congratulate ko kayo kasi sa second part ho ng movie ng ating series sa Kulaong na ito, mga kahombre ko. Grabe sa second part to, ha? Naka 12 episodes na ho tayo, mga kahombre ko, sa ngayon after almost 100 episodes noong series 1. At ayon sa mga intelektual na kupal sa internet, ito daw ay gatas, nagatas, 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 mga kahombre mo. And yes, we will make millions! Sa isang lumang video ni Gusgusin, sinasabi niya sa isang radio station na siya daw ho ay... Kasi lumaki din ako sa bukid. Namuhay din ako sa lansangan. Lumaki po ako sa bukid. Ako po ay natutong mag-araro nung kabataan ko, nung maliit ako, siguro hanggang mga 12 anyos. Kaya nakikita ko pagka nagpapatanim kami, nasubukan ko talaga hong umawak ng araro. Kaya alam ko ho yung kahirapan. Hirap. Kasi lumaki din ako sa bukid. Namuhay din ako sa lansangan. Lumaki po ako sa bukid. Ako po ay natutong mag-araro nung kabataan ko, nung maliit ako, siguro hanggang mga 12 anyos. Kaya nakikita ko pagka nagpapatanim kami, nasubukan ko talaga hong umawak ng araro. Kaya alam ko ho yung kahirapan. Ngunit, sinabi din naman ni Gusgusin na... Pro mahirap po tayo, hindi ho tayo pro mayaman. Ako po ipinanganak akong super yaman. Makikipagsunugan talaga ako ng pera sa kanila. Gusto nila, sunugin nila ako ng pera nila. Pero sisiguraduhin ko, hindi pa ho ako napapasok. Ubos na yung pera nila. Pero pag sila ho sinunog ng pera ko, pati ngipin at buto nila, abo na. Yung pera ko hindi pa ho naaabo. Ano nga ho ba ang totoo, mga kahombre ko? Hindi ko na alam. Grabe, mga kahombre ko, ang gulo ho ng storya ng tao na ito, mga kahombre ko. Ganyan talaga kapag ikaw ay nagsisinungaling. To tell you the truth, mga kahombre ko, habang ito'y tumatagal, habang ginagamit ng tao na ito ang pangalang Francis Leo Marcos, ganun ho, mga kahombre ko, ang sampal na binibigay ni Norman Mangusin, unfortunately, sa DFA at PSA. Kasi literal, mga kahombre ko, sobrang laking salarin na ho ito. Sobrang laking question mark na ho nito. Sobrang laking butas na ho nito, mga kahombre ko, sa ating mga government agencies. Seryoso yan, mga kahombre ko. Anyway, habang excited si Gusgusin sa mga palipad, may viewer ho na nakapansin na baliktad ang suot niyang damit. Sabi naman ni, baliktad badom. Oo, baliktad nga. Baliktad pala damit ko, sandali. Baliktad pala yung damit ko. O kinanagat, kinamatak nagsantibakat. Tayo na mo! Grabe, mga kahombre ko. So, ibig sabihin, ganito ho siyang ka-excited humarap sa inyo para sa legendary na palipad. Tapos, wag ka. Ang sasabihin niyan oy, hindi naman ako nang hihingi sa mga OFW Hindi ko naman sila hinihingian. Hindi nga ako nagpapadonate kasi sarili kong pera ang lahat ng pinapamigay ko. Gusto nilang palabasin na yung itinulong ko daw ng pandemic ay in-scam ko daw sa OFW. Wala nga akong kilalang OFW ng pandemic nag-iisa nga lang ako at saka yung mga tauhan ko lang Di ba? Paano yun? Yun naman pala. Ang tanong, hindi mo ito sariling pera at ito yung pinangkakain mo ngayon. Oh, inggit ka na naman. Napakarami ho ng mga OFW na talagang nag-iisip, no? Kung paano nila mapapadala ng secured at lalong-lalo na sa murang halaga ang kanilang hard-earned money. Buti na lang talaga
na andito at dumating ang Tap Send. Kasi ang ating mga OFW, hindi nyo na ho kailangan, no, na umalis pa sa inyong bahay, mag-aksepa ng oras sa mahabang pila. Wala na pong ganun ngayon. Tama nang mag-download ka lang ng Tap Send and automatically nasa kamay mo na or cellphone mo na lahat ng pangangailangan mo at lalong-lalo na meron pa akong konting regalo sa'yo. Mga kahombre ko, sobrang nakakatuwa tong app na to dahil bukod sa napakatinding exchange rates nito, zero fees pa pagdating sa pagpapadala mo sa bangko at mobile wallets tulad ng GCash at Maya. 95% ng mga transaction ay dumadating agad just within 5 minutes. Napakasulit talaga nito mga kahombre ko. Now, kung gusto mo mapadali ang buhay mo tulad ng mga sinabi ko, i-download mo na ang Tap Send. After mong i-download ito, mag-sign up ka na. Pero syempre mga kahombre ko, huwag mong kakalimutan ang promo code ko na makagago nang magkaroon ka ng extra $20. Totoo yun, $20 sa ipapadala mo sa una mong deposit. Ano pa ang hinihintay mo, kahombre ko? I-Tap Send mo na yan. Mapapansin din natin, mga kahombre ko, sa mga live nito, nung siya ay nasa Isabela pa, hindi man lang nito ifinlex ang kanyang kinakain. Boss, ano ulam nyo ngayon? Ba, ginataang bangos, adobong manok, at saka sinampalukang kambing. Ba, di masarap. Pero take note, mga kahombre ko. Pucha, naalala nyo naman, di ba? Kama niya, ifinlex niya sa aming mag-asawa. Baka nga single bed lang yan tinutulugan nyo ng misis mo o baka queen size lang. Alam mo ba yung king size? Ayan oh. Yan ang super king size bed oh. Yan. Alam mo ba? Ang super king size bed. 2 metro ang lapad. Pagkain niya, ifineflex niya sa aming mag-asawa. Pinakikita ko kay medyo ay yung asawa ni Uhugin Vlogger, yung aking pagkain. At hampas lupa daw ako eh. Ikaw ba, nakain mo na ba to? Baka hindi mo pa to nakakain. Boss, can't I take out that? Wala ka naman eh. Hindi. Ba't tayo magte-take out? Take out, di ko take out. Iiwanan ko na ng ganyan yan. Yayamanin eh. At marami pang iba, mga kahombre ko. So, kung totoo ho na meron tong tao na ito na ife-flex at ka-flex-flex doon sa farm ng kanyang nanang, ang Hacienda de Mangusin, malamang ife-flex niya yan. Kung yung masasarap pa kayang pagkain na binabanggit niya ay malamang ifinlex niya. Pero, malupit ho si Meme God. In fact, bibigyan niya na ng katotohanan, mga kahombre ko, ang mga ifineflex si Norman na ulam. Boss, ano ulam nyo ngayon? Ba, ginataang bangos, adobong manok, at saka sinampalukang kambing. Ba, di masarap. At dito, mga kahombre ko, meron din siya sinabi. So, maayos yung buhayan la nanay. Regular naman yung check-up. May sasakyan naman sila sarili pagka pupunta sa doktor. Kung tunay na may sasakyan yan, i-flex mo yan. Imposible. Nako naman, Norman. Iyon ngang mga mansyon nyo, i-flex mo nga. 3 ho ang mansyon ko ngayon. Dati, 2 lang. Ngayon, 3. Eto ulit na, Vision 1. Ayan o, wala na ba't tao? Ayun, o. 3 ho ang mansyon ko ngayon. Mansion 2. Isa yung kamalig ni Nanang. Ayun, o. Dati, 2 lang. Mansion 3. Ano, diyan na ba siya nakatira? Yan. Oh, nakita mo? Ngayon, 3. Diba? Kung may mga sasakyan pa yan, malamang hindi na tayo magsasalita dito. Ipiplex niya na ho ng sagad yan. Oo naman! Oo! At mga kahombre ko, mukhang nagbabalik ko ang isa pang tarantado sa social media, Alex Fabella, na
nagkomento ho siya kung saan binibigyan niya ho ng diin lahat ng pinagsasasabi ni Gusgusin tungkol sa hasyenda ng kanyang magulang. Aba, si Alex Fabella ho is freaking back, mga kahombre ko. Ating pakinggan ang kanyang mga salita. Galing ho ito sa langit. Alam niyo naman, pare, natatawa ko sa mga bashers mo. Palibhasa, di pa sila nakakarating dyan. Daang ektarya yan. Baka pag nakarating sila dyan at nakausap nila mga tao mo dyan, doon sila makapag-isip-isip ng tama. Sa pananim pa lang, milyon na. Unggoy! Unggoy yan! Alam mo ba, Alex, para kumita ka ng milyon-milyon, minimum tonelada dapat na gulay, pananim, kahit na anong klase ng prutas o gulay ang maibebenta, ang maiaangkat mo. Ang tanong, dapat yan commercialize. Ang tanong, saan mo ibabagsak yan? Wala nga si Mangusin dun to take care of this. Diba? Gusto mo dalawang matanda maghahanap ng pagbabagsakan yan? Mga bulag ba kayo? Nito bang mga nakaraan? Hindi ba kayo nanonood ng news? Hindi ba kayo tumitingin man lang sa gilid-gilid nyo? Umiiyak ang mga farmers sa Pilipinas. Sasabihin mo, milyon-milyon ang inaangkat, Alex? Pambabastos yan. Alam mo ba, napakaraming mga farmers ang umiiyak ngayon dahil hindi nila mabenta ang kanilang mga inaani. Real talk yan, mga kaombre ko, nakakaawa ho. At napakaraming mga farmers sa tabi-tabi na nagbebenta ng sako-sakong mga sibuyas, bawang, at nakasulat, support local farmers. Diba? Gusto mo milyon-milyon ang maibebenta ng dalawang matanda? Napaka-stupid, man. Ang tanda mo na, and you don't even act your age. Tumanda na ako ng ganito. Paulit-ulit to niya pinagmamalaki ang kanyang nanang Remy sa kanyang mga live. Pero, Sinilang ako ni Nanang Remy, pero wala akong dugo niya. Paano nangyari yun? Kasi nga, pinaampon ka doon. Baby ka pa lang. Siya nga ang nagsilang sa akin. Ipinanganak niya ako. Pinanganak ka niya pero wala kang dugo. Yes, wala akong dugo niya. Paano nangyari yun, boss? Yun. Paano nangyari yan? wala ka naman pala dugo ni Nanang Remy na sasabihin mo. Mahal na mahal mo? Ulitin nga natin. Sinilang ako ni Nanang Remy, pero wala akong dugo niya. Paano nangyari yun? Kasi nga, pinaampon ka doon. Baby ka pa lang. Siya nga ang nagsilang sa akin. Ipinanganak niya ako. Pinanganak ka niya pero wala kang dugo. Yes, wala akong dugo niya. Paano nangyari yun, boss? Yun. Paano nangyari yan? Muling nakabalik si Gusgusin sa kanyang hotel sa Baguio, mga kahombre ko, ha? Huwag kayong magkakamali. Hindi ho ito sa Newport or sa Sheraton, mga kahombre ko, sa Baguio to. Alam ko kung bakit siya nasa Baguio. Kasi may hearing ho siya doon. Meow. Tapos maya-maya niya, uwi na naman niya sa Sheraton. Alam niyo yan, wala ho talagang bahay. No permanent address. Solid talaga si Mangusin, mga kahombre ko. Idol yan no? Napakatindi. 50 anyos, walang bahay. 50 anyos, nakikitira ka pa sa nanang mo. Mahiya-hiya ka naman, tanda-tanda mo na, lintik ka. Wala akong pakialam dyan. Ayon kay Gusgusin, Naku, may kwento ako kanina. Oo, may kwento ako. Yung, alam mo yung sa NLEX, yung operatiba ron, yung mga highway patrol sa NLEX. Siyempre, natutulog ako. Sa unahan ako, yung dalawang bata nasa likod, si Casper yung driver. Naku. Siyempre, masyado na mahaba yung mo ni Casper. Mahaba yung tinakbo ni Casper, no? At the speed of 100, siguro 90 to 100. Sa expressway, TPLEX, SCTEX pala. Sumabog yung gulong sa unahan.
Talagang yung sasakyan na. Sabi ko, nagdasal na ako, Panginoon, ito na yata yung katapusan. Sabi ko. Oo. Oo. Nasabugan kami ng gulong. Dalawang gulong. Pero lagi niyong tatandaan, ang buhay, parang gulong mo. Gumugulong. Ika nga minsan nasa ilalim, minsan nasa ibabaw, minsan sobrang taas, minsan sobrang baba. At huwag niyong kakalimutan, mga kahombre ko, ang nag-drive daw ho ng kanyang bulok na sasakyan ay ang aso niyang si Casper, mga kahombre ko. So, napakatindi ho nito. Pero mga kahombre ko, bakit parang hindi ako naniniwala na si Casper ang nag-drive nito? Kasi una sa lahat, mga kahombre ko, kung maaalala nyo, imposible ho. Kasi minsan, nangyari ito. Maganda ng San Jose ngayon, boss. Ang ganda na, oh. Daming tao, no? Dahil kay Cap, Oo. Joey Suarez. Bata ko yan, oo. At dito ho, mga kahombre ko, makikita at nakita nyo naman. Kahit kailan, si Casper ho ay hindi naging driver ni Norman Mangusin. Kasi wala ho lisensya si Casper, mga kahombre ko, to drive. At lalong-lalo na hindi ho marunong magmaneho yan. Kasi wag niyong kakalimutan, eto lang ho ang mga ID ni Casper. Ano yan, Casper? National ID, boss. Kumuha na. Ano ba? Online? Hindi, boss. Ano? Rumekta ako. Oh? Nung nagbakasyon ako. Pero? Lahat, pati pin ID, kumuha na. Puta, bakit Casper nakalagay dito? At kung totoo ngang driver si Casper, mga kahombre ko, sa tingin nyo, si Mangusin ang magdadrive para kay Casper? Siyempre hindi! Siyempre si Casper ang magdadrive para kay Norman. Kasi nga boss niya si Norman. Tama? Maganda ng San Jose ngayon, boss. Ang ganda na, oh. Daming tao, no? Dahil kay Cap, Oo. Joey Suarez. Bata ko yan, oo. Eh dito ho, sa imahe na ito, lumalabas na ang bossing ni Norman eh si Casper. Kasi si Norman nagdadrive, si Casper nasa harap. Di ba? Oo. Joey Suarez. Bata ko yan, oo. Siyempre, natutulog ako. Sa unahan ako, yung dalawang bata nasa likod, si Casper yung driver. Si Norman nag-drive niyan. Sure yan. Hindi pa lang tayo nakakita. Makakakita at makakita rin tayo ng katibayan. Yari ka dyan, Norman, pag nangyari yan. Exciting yan. At nag-comment ang ating idol na si Cap Ninyo Barsaga sa live ni Gusgusin para pagtripan ito. Di yung binabasa. Sabi niya, bata mo ako, naligaw lang ako ng landas. Pegi pera. Eh, andyan ka na. Tuloy mo na yan. Ikaw naman. Tuloy mo na yan. Boss, na-miss kita. Ikaw, na-miss mo ba ako? Sabi ni Ninyo. Yan. At dito, mga kahombre ko, sobrang lap trip. Tumigil ho siya sa pagbabasa kasi na-realize siya, oh, fuck. Tangina, si Ninyo Cap Barsaga pala to, lintek. Kaya halata yun. Tingnan nyo ha, reaction niya. Boss, na-miss kita. Ikaw, na-miss mo ba ako? Sabi ni Ninyo. Yan. Pag ako naging presidente, yari silang lahat. Di ba? Oh, gancho-gancho lang. At least di magnanakaw. Susko, Norman! Gancho-gancho lang palang gagawin mo, eh lalong walang boboto sa'yo. Kasi alam mo, Norman, no? Bilang ikaw 50 anyos, hindi ko alam kung paano ang takbo ng kokote mong maliit, no? Malamang, ang 1,000 saan nagmula, Norman? Sa paisa-100, tama? Ang 100 piso saan nagsimula? Sa papiso-piso. Malamang, ang male-maleta nagsimula sa paggancho-gancho lang. Lahat ho
ng mararami nagsisimula sa mga konting bagay. Tandaan nyo yan. So, kung nasabi na at dumulas na kay Norman na siya'y pagancho-gancho lang, ulitin nga natin! Pag ako naging presidente, yari silang lahat. Di ba? Oh, gancho-gancho lang. At least di magnanakaw. Ibig sabihin, no, dyan din no siya patungo. Kasi tandaan nyo, minimum may 5 years, may 3 years ang i-stay mo sa paglilingkod if you win. Sa lohika ni Norman, hindi naman ho po pwede na sa loob ng 1 taon, patuloy ka sa paggancho-gancho lang. Siyempre next year, iba na. Kasi alangan naman na ganun pa rin ang makukuha mo next year. Siyempre, gusto mo ng more. Tama? Oh, magiging million-million na, magiging billion-billion na. Bago siya umalis, malay-maleta na. Ganun din. Salamat, Norman, ha? Kasi, wala sa bibig mo talaga nahuhuli ang lahat-lahat ng katarantaduhan mo. The best ka talaga, Norman! Isa kang malaking tukmol. Tinanong mo ng isang viewer si Norman. Boss, Fred Perry ba yung suot mo? Oo naman, Fred Perry ano. Puti, ayan oh. Fred Perry. Oh, di ba? Wala naman ako ibang polo, Fred Perry lang eh. Uy, Fred Perry, bayad kayo ha, na-endorse ko kayo. Akala ko ba dati sabi mo, endorser ka ng Fred Perry at babayaran ka sabi mo kada taon ng 1 milyon? Man of Steel, huwag ka na mag-alala. Alam mo kung bakit? Nakakuha ko ng contract sa Fred Perry. 1 million pesos, 2 years endorsement. Dito, mga kahombre ko, matatawa tayo. Kasi ayan ang sabi niya. Tapos ngayon, mga kahombre ko, ang pinapalabas na niya, kailangan siyang bayaran ng Fred Perry kasi ini-endorso niya ang damit ng Fred Perry. Uy, Fred Perry, bayad kayo ha, na-endorse ko kayo. Norman, alam mo, may mga kilala ko mga milyonaryo, bilyonaryo na minsan nakakapagkwentuhan kami. Nagkaroon ako at nagkakaroon ako ng chance na makipag-network with them. And minsan, napapag-usapan namin yung suot mo na Fred Perry. Alam nyo mga kahombre ko, ito sa totoo lang Dati, ito sa lahat ng mga nakausap ko ng mga milyonaryo, bilyonaryong talaga, marami daw sila at gustong-gusto daw nilang disenyo ng Fred Perry. Pero simula daw nang ginagamit na ni Norman ang Fred Perry, pumangit na daw ang imahe ng Fred Perry dito sa Pilipinas. Ayan ang totoo. No? Kaya ayaw na nilang bumili ng Fred Perry. Kasi para bang naaalala ng mga tao, yan yung suot ni ganito. Pumapangit ho, di ba? Kasi wala tayong magagawa. Ayan, si Boy. Ganun lang kumain ng mga yayamanin. Mga yayamanin. Kadiri, mga kahombre ko. Alam niyo yun? Eto ka! Ang cost ho, mga kahombre ko, for your information, ng isang original na Fred Perry, hindi yung tulad ng sa kanya na Fred Perry, ay nasa 4 to 10K per piece. Anyway, sinabi ni Gusgusi na... O, di ba? Gumasto sila sa akin, pero in fairness, sa sobrang dami daw na nag-franchise, talagang sabog daw. 75,000 daw yung nakapila doon sa kanilang messenger na magpa-franchise ng Taragis. Di ba? As in, grabe, sabog daw. Imagine niyo mga kahombre ko, 75,000 ho ang gusto daw mag-franchise ng takoyaki. Sa sobrang dami daw na nag-franchise, talagang sabog daw. 75,000 daw yung nakapila doon sa kanilang messenger na magpa-franchise ng Taragis. Napakatindi hong sinungaling talaga ng hinayupak na to, mga kahombre ko. Samantalang ang Jollibee ho ay meron lang... Aba, mga kahombre ko,
Imagine niyo ho, mga kahombre ko, ha? Kung ang isang pa-franchise ay siguro nasa 100 to 150K kasi cart lang naman yun. Sabihin na natin na 150,000 pesos, mga kahombre ko, isang cart ng Taragis. Okay? O, kalkulahin natin! ₱1.125 billion ho, mga kahombre ko. So in short, Norman, dahil sa'yo, naging super billion trilyonaryo na si Carl Kion? Oy, Carl! Walang niya. Ano naman? Baka naman. Huwag mong kakalimutan, magkaibigan din tayo dati, lalo na nagsisimula pa tayo, di ba, sa mundo ng social media. Tayo-tayo rin lang ang mga magkakahut-hutang dila, di ba? Aba, please naman, total, bilyonaryo, trilyonaryo ka na pala, ginawa ka palang ganon ni Norman Mangusin. Sa sobrang dami daw na nag-franchise, talagang sabog daw. 75,000 daw yung nakapila doon sa kanilang messenger na magpa-franchise ng Taragis. Abay, dapat lang, ikaw magbigay-bigay ng konti, kahit 5 million lang, alam mo na, di ba? Please! Meow! Nag-post to ang kapatid ni Gusgusin at sinabi niya na, Palem! Huwag mong perwisyuhin ang buhay ng mga magulang ko. Tahimik silang namumuhay. Wala kang ambag, puro kayabang sa ibang tao. Sige, yabangan mo ako. Nang makita mo, hinahanap mo. Isa kang perwisyo sa buhay namin. Oh, shit, sorry, natatawa lang ako. No? Kasi parang galit na galit ho yung bakla. Galit na galit ho, mga kahobre ko. Sobrang tindi na to. Dahil sa'yo, kahihiyan, ang inaabot namin. Sabi ho yan ni Pastor Jam Antonio Mangusin, mga kahombre ko, ha? Kapatid niya ho yan, mga kahombre ko. At halatang halata naman. Tingnan nyo naman, mga kahombre ko. Paano nyo naman masasabi na hindi ito magkapatid? Paglapitin mo nga! Grabe, mga kahombre ko. Tingnan nyo naman, ino-override na ng ating si Biblet. Putang ina, wala akong pinag-iba, mga kahombre ko. Iisa lang ho, hulmahang inidoro yan. Oo! At aba, nag-react ho dito ang kuya na si Gusgusin at sinabing, Yung kapatid mo, bida-bida no? Sinong kapatid? Baka nakikikapatid yun. Ang tanong, kinikilala ko ba siya? Oo. Yun ang tanong doon. So wala siyang wala siyang bida-bida. Kahit magbida-bida siya, pakialam ko sa kanya. Hindi ko nga siya kinikilala eh. Alam niyo ba yung pangalan ni Jam? Yung anak ng nanay ko, kapatid ko. Anak ng nanay ko, kapatid ko. Jose Marie Antonio. Pangalan niya lang yun. Hango doon kay Lolo Jose Mar Antonio. Siya kanya ginawa, Jose Marie Antonio. Pangalan niya yun, Jose Marie Antonio. Isang buo yun. Jose Marie Antonio, pangalan niya yung buo na yun. Tapos Antonio yung middle initial niya, Mangusin yung apelyido niya. Kaya ang tunay niyang pangalan, Jose Marie Antonio, Antonio Mangusin. sa post naman ho ni Jam na ito, nakuha niya rin mag-reply sa ibang mga comments. Siguro nga, hindi mo kapatid talaga kasi kung may karapatan ka sa magulang mo, may karapatan din siya at bukod noon, mas panganay siya sa'yo. Kung may karapatan ka, may karapatan din siya, anak din siya, di ba? At panganay pa. Pero wala siyang ambag. Anong karapatan na pinagsasasabi mo? Nung nagkasakit ang magulang namin, asan siya? Di ba nagyayabang sa iba? Ganun lang yon. Galing ni Pastor nung panahon ng kasikatan ni Norman, utol dati paldo-paldo sa mga OFW. Dati suportado ka kay Kuya Norman mo dahil pumapaldo ka rin. Ngayon, dahil wala ka na nakukuha, tinataboy mo na at kahihiyan na ang idinudulot. Bakit di ka magbasa sa mga unang post ko? May masabi ka lang din. Hilig kasing makiride sa storya kahit walang alam. Medyo naintindihan ko dito si Jam, mga kahombre ko. Kasi ang dami ring mga kupal sa internet nga, no? Unfortunately na basta na lang makakomment. Wala naman talaga silang idea sa nangyayari. Wala lang, nagsasalita lang ng gano'n. Nagmumukha tuloy silang tanga, di ba? Kung titingnan mo, tangang-tanga ho itong tao na ito. Tong Haybert Carusa ba to? Yan, no? Di ba? Nakakahiya. Tas isa pa, ang gamit niya dito na profile,
Profile pa ata ng anak niya. Nakakahiya, di ba? Dapat guys, before commenting, dapat make sure, alam mo yung storya. Kasi stupido kung di mo alam. Kasi mapapahiya ka talaga. Yan, tulad yan, publicly available, wala na. Postable ka ngayon. Yun ang problema, di ba? Think before you click, man. It's very important. Sabi ni Epalem, yung mga anak daw ni Nanang Remy ay nasa ibang bansa at may anak pang principal. Kaya malaki daw ang pera ni Nanang Remy at tatang monthly. Totoo po ba yun? Totoo, may pera sila natatanggap. Hindi para kay Epalem. Oh my goodness, ang gulo. Wala naman akong problema kung mag-live siya maghapon magdamag. Pero yung ipangalandakan niya, magulang ko, tita, iba ang magiging impresyon ng mga tao. Gaya niyan, ang tatang ko nakayapak. Ang tingin ng iba, sobrang naghihirap. Totoo. Di ba? Ayan ang sinasabi ko. Hindi ba, mga kahombre ko? Parang same lang din ho yan ng logic ng poverty porn. Di ba yung ginawa din ni Norman doon sa naka-wheelchair? May mga tao kasi, mga kahombre ko, na may mga pamilya kasi yung tao na yon. And unfortunately, nakikita ho yan. Kunwari, yung matandang naka-wheelchair, sa momento ng kahinaan niya. And actually, ito yung problema kasi that will forever be in the internet. Yan yung problema, mga kahombre ko. In fact, may point si Jam kasi tulad niyan, ngayon, nakayapak yung tatay niya, yung nanay niya, ganun lang. So, syempre di natin alam kung totoo bang may pera, may kaya naman, hindi tulad ng ganyan na parang sobrang napakahirap naman. Lumalabas tuloy, tama si Jam na grabe naman, nakayapak yung tatay, sana hindi mo na binidyo. Malamang kasi nandun siya sa pamamahay niya, siguro ganyan siyang pumorma, kaso iba ho ang dating sa internet. Lalo na ang daming galit kay Norman, talagang madadamay lahat ng personalidad na kanyang inilalabas o ilalabas sa kanyang mga videos. Ito mga kahombre ko, I agree here sa sinabi na to ni Jam. I mean, di ba, mga kahombre ko? Income daw ng magulang nyo, 100K sa mga lupain buwan-buwan, pero kahit plywood, hindi nila mabili. O, di ba, mga kahombre ko? Example to, ha? Example to, tingnan nyo. Na-judge talaga. Di ba, tulad yan, ako, naman, last time, sinabi ko, yung tiles, ganyan, bitak-bitak. Di ba, talagang ma-judge kasi publicly available. Pinublish. di ba, tas yung bunganga ng kuya niyang yabang, ang angas, malamang. Ano ba ang bawi yan? Yabang din at bash. Obviously, man. O ayan, 100K sa mga lupain buwan-buwan pero kahit plywood hindi nila mabili. Walang yan, kuya mo. May caregiver pa raw ang mga magulang niya. Social, ha? O, tingnan nyo, mga kamuna ko. Kaya naman kung gugustuhin. Kaso sa lugar namin, madalas daanan ng malalakas na bagyo. O, ayan ang sagot ni Jam, mga kamuna ko. Ha? Nag-post ulit ng panibago si Jam at sinabi niya rito, walang matinong anak na willing ipahiya at ipahamak ang magulang para sa sariling interest. Man, this guy is more mature. Sa totoo lang. Mas bata siya pero mas matured siya kay Norman. Pero yung mga ganong klaseng tao, walang kwenta kagaya ni Epalem. Kung ako, pilit kong ipinagtatanggol ang magulang ko sa mga taong maalipusta, samantalang ikaw, pilit mo nilulubog sa kahihiyan. Sige, simulan mo ako nang alam mo magiging ending mo, hindi ako takot mamatay. Actually, mga kaumre ko, consistent to si Jam. In fairness, dati pa to, even sa wiretap, kung maaalala nyo, madalas niya itong sabihin na hindi ako takot mamatay kasi kausap siya ni Norman doon, mga kahombre ko. So, yan pa rin. Ganyan pa rin siya magsalita. And actually, it's clear na siya talaga to, di ba? And siya din talaga yung nasa wiretap. May nabalsaan ako, ginawa mo, narinig ko, pangalan ko, idinawit mo sa kahit anong katarantaduhan mo po, tang ina mo ipakakanata. Hindi pa yari mo, takot ko sa'yo. At dagdag pa niya, hinga muna ako at baka ako atakihin. Wala akong ibang iniisip kundi iparana sa magulang ko ang pagmamahal. Never akong sumuway. Never kong pinagsalitaan ang hindi ka nais-nais. Sinikap ko maging mabuting anak, kapatid at kapwa-tao. Pero kung may tao, akala mo siya ang hari ng bahay. At kung umasta, akala mo kung sino. At walang galang sa magulang. Ibang usapan na yan. Hindi ko kinakalimutan paano mumurahin ng nanay ko. Mapalad ka lang, mas pinili ka kaysa sa akin. Grabe, nakakalungkot to, mga kahombre ko, no? Grabe, ganito pala talaga yung nararamdaman ni Jam Mangusin. Ngunit, nag-live po si Norman kung saan Nangako ko sa inyo na gagawin ko po yung lahat para kahit paano mailagay natin siya sa kamay ng batas. Ayan na po, hindi na po tayo nabigo. Gumawa na
unang paraan dyan ay ang ating Panginoon Diyos. Ayan po. Fresh from the, sinend po agad sa akin, sabi niya. Ayan na, boss. Huli na po. Puntahan mo na. Ayan. Norman, Diyos na naman, hindi ka ba kinikilabuto sa mga pinagsasasabi mo? Hindi dahil sa'yo yan. Kaya nakulong si Savi dahil umepekto na, lumabas na yung warrant of arrest niya. Ibig sabihin nun, may mga nagkaso sa kanya at hindi yun dahil sa'yo, kundi dahil sa kanilang mga effort. Kasi kung magko-content rin lang, walang mangyayari. 'Di ba? O tulad mo, nakulong ka dahil sa ikinaso ko sa'yo. Pero kung hindi ako gumalaw, hindi ka naman makukulong. So wag mong sabihin na ikaw ang nagpakulong kasi hindi ikaw ang nagkaso in the first place. 'Di ba? Saka ka na magyabang kapag may pinuntahan na ang iyong mga pinagkakasumpang grade 2. 'Di ba? At dito ho, incredible! Nagpakita si Norman ng isang picture kung saan binabasahan ng Miranda rights si Savi. Eto na. Wala bang mag-thank you dyan? Oh. Ayun, binabasahan siya ng kanyang Miranda rights. Aba, Norman, bakit mo naman pinutol yung picture nung humuhuli kay Savi? Alam ko na, may picture ako dyan. Ito, oh! Naalala niya kasi kung sino yung humuhuli kay Savi ay yung katabi ko nung press con. Oo! Makikita nyo, mga kahombre ko. Iisa lang ho ang humuhuli sa mga scammer at sa mga deserve talagang makulong. CIDG. Yes! Palakpakan natin ang ating mga CIDG. Lalo na yung CIDG sa Krame. Good job, guys! At syempre, yun lang mga kahombre ko. One love. One love, good fucking vibes. Yes, of course. Mga putang ina nyo kayo.